Okay, good evening, good afternoon, good morning. Saan man tayo sulok ng ating mundo. Huminto lang ako dahil dalawang araw na akong lang vlog. So, ngayon, huminto lang ako para magparating ng impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. So, sa ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ating mga layunin. Bubuo tayo ng guerrilla forces. Ang problema lang ay marami pa rin Pilipino na lagi nagtatanong. Binigay ko ng mga cellphone number ng mga commanders natin sa buong Pilipinas. Bawat region may binigay na ako numbers, province may binigay na rin ako. Yun ang tatawagan nyo. Doon kayo tatawag. Huwag kayong tumawag lahat sa akin. Hindi ko kaya kayong entertainin. So, medyo lumalakas na talaga ang problema ng ating bansa. Napaikutan na tayo ng kalaban. So, kinakailangan kumilos na ang bawat Pilipino. Pero ang sabi ko nga, ito ay volunteerism. At nagpapaliwanag kami sa buong kapulan ng Pilipinas kung sakaling magkatotoo ang giyera sa Pilipinas, at least alam ninyo ang gagawin nyo kung sakaling magkagulo tayo. Unang-una, pag nagkaroon ng order ng giyera na, ang Metro Manila, dapat umalis na kayo sa Metro Manila. Sa tabi ng mga kampo, dapat mag-ibak na kayo. Maghanap kayo ng lugar na safety. Pero ang priority natin gagawin, pagkain. Kasi kung aabot ang giyera na 3 taon o how many years, magtatanim tayo ng mga crops. Yun na lang ang survival natin. Dahil hindi natin alam yung pag-uutos ng ating Pangulo. Dahil yung ating Pangulo wala sa direction. Medyo magulo ang kanyang kaisipan. Itong mga pinaparating ko sa inyo ay hindi pa politika ito. Pang interest ng bawat Pilipino. Interest ito ng bawat Pilipino. Na dapat tayo ay magkaisa. Magkaisa tayo. Ang nasasabi nga sa akin na humiwalay na ako kay Marcos. Hindi ako humiwalay. Hindi ako anti-Marcos. Hindi ako anti-government. Marcos, tutulong tayo sa ating gobyerno. Yun yung objective namin ni Commander Dado. Yun yung gusto ko iparating sa sanang sulok ng ating Pilipinas. Gusto ko iparating sa lahat, bakit marami pang hindi nakakaintindi na sinasabi ko na tumawag na lang kayo sa mga number na ibinigay ko. Doon na lang kayo tumawag. Hindi ko kaya na kayong sagutin. May mga cellphone. Buksan nyo na yung mga vlogs ko at will inform kayo and you will be educated sa mga nangyayari sa ating bansa. Kung hindi man mangyayari ngayon, mangyayari. It's because how many millions of Chinese people sa ating bansa. Nakapaikot na sila sa atin. So, dapat paghahandaan na natin yan. So, kami ni Commander Dado, nag-initiative kami. Dahil ang ating gobyerno natutulog. Galing nga ako sa loob ng kampo kanina wala pang pagkilos. Anyway,
ang special forces ngayon ay naramdaman ko na para bang pumupunta na sila sa kanilang primary mission. Because the special forces, their primary mission is to organize the community. Organize the community and mobilize and fight kung sino man intruder sa mga respective areas. Kasi ang special forces ngayon, nakikisabay lang sila sa infantry. Parang infantry man lang yung special force. Unlike sa ranger, talagang okay sa ranger kasi talagang focus sila sa mission nila. Na yung ranger, talagang nakatutok sila sa kanilang mission, sa kanilang pinag-aralan. But the special forces, hindi nila nagagamit yung kanilang natutuhan kasi they are performing infantry mission. Para sa akin nga para sa akin bakit papakunin natin yung mga ibang unit na hindi na ma-assign sa special forces? Dapat lahat ng na-train na special force within the organic of the special forces. Unlike do sa special action force, okay lang yun kasi they are elite forces of the national police. Pwede sila kumuha nun. But yung mga infantry, bakit saan nila gagamitin yung special force sa infantry? Katulad nito, I'm a graduate of special forces tapos lumaki ako sa infantry. Assign ako ng ranger, assign ako sa infantry, but I never assign with the special forces. Hindi naman kasi ako pinayagan ma-assign sa special forces. Ano magagawa? So, dapat nakafocus ang special forces on their mission. Doon sa tinuro sa amin sa schooling. Yun dapat. Sana makita ito ng higher headquarters. Sana makita ito ng higher headquarters. But anyway, without ordering the special forces, maaaring nag-initiative sila. Pero kami, nag-initiative na kami. The task of the Philippine government, we are already performing the task of the Philippine government. So narito kami. Sana magkaisa tayo, mga kababayan ng Pilipinas. Anyway, may dissemination ako once na nakapag-usap-usap kami ng mga area commander nationwide. Hindi pa kami nakapag-usap-usap. I'm sorry, dito lang. Napadaan lang ko sa isang eatery. Kung ano man itong eatery na ito. So, sana magkaisa tayo. All information, marami na ko information na kuha na nangyayari dyan sa Pugo, lalo na sa Cavite. Hindi namin malaman kung training na ba yon or sindikato talaga. Tinotorture yung kanilang mga kasama Hindi ko alam kasi in-check naman ang salita nila. So yun, magtulungan lang tayo. Kailangan maging makabayan tayo, makabansa, makakalikasan at makadiyos. Yun ang mensahe ko. Kaya ako nagpahinga kasi maraming mga tanong sa akin na i-vlog ko na lang para masagot ko yung mga tanong ninyo. May mga number na tayo, ulitin ko, may mga number na tayo pinadala. Pero bagkos marami pa rin tatanong or hindi talaga nagbabasa o hindi nakikinig, bigla lang nagtanong. So, ulitin ko, hindi kami anti-government, hindi kami anti-Marcos, but we are pro-Pilipino tayo para sa kabutihan ng ating bayan.
para hindi kami ma-misquoted na we are destabilizer. Wala kaming kakayahan na mag-destabilize ng gobyerno. Hindi namin kaya yan. At hindi namin layunin yan. Ang layunin namin ay tulungan ang ating gobyerno at mawala ang korupsyon sa Pilipinas. Yun ang very number one objective namin. To eliminate the corruption sa ating bansa. Yun yung aming laging napagkasunduan. Okay, so much for that. At least narinig ninyo kasi ako, malayo pang biyahe ko eh. Malayo ang biyahe ko. Medyo nag-relax muna ako. Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. At salamat sa mga salamat sa mga nagbo-volunteer sa ating guerrilla forces. So siguro after 7 June mayroon kaming announcement kung gaano ba tayo karami. Sabi ko nga before the election, we organized 6 million Filipino to support Marcos. But nagkawalaan ngayon. Inuulit-ulit ko yun eh. Kasi para alam niyo na na-organize ko na naka-organize tayo ng 6 million to support the candidacy of PBBM. Pero ano nangyari? Sabi nga ng iba, nabudol sila. Pero ako, tuloy lang tayo pagsuporta sa ating gobyerno. Kung ano may politika na yan, wala na kayong pakialam sa politika. Basta ang pakialam lang namin, ma-eliminate ang corruption sa bansa because that is the cost na talagang nasisira ang ating gobyerno because of corruption. Okay? Salamat. And good day para sa lahat. Ay, good evening pala. Good evening.